pagkatapos ng ikalawang naganap na pagtitipon doon sa Congress, Committee of Justice, mga kababayan, syempre po, ang favorite na favorite po, mga Boss Chief Amoser, ng ating Vice Presidente na pagsagot ay social media at hindi po live, ha? Nakagaya ni Mark Ramos. Naka-live ako dito, may nakita akong nagtatanong dyan, babasahin ko at sasagutin, hindi ho live. Dehins po mahilig ang Vice Presidente sa mga pa-live-live na ganun. Ang lagi nilang paborito ho, mga kababayan, it's either magre-record ng video ang Vice Presidente para kapag may nag-comment, nagtanong dyan, recorded dyan, paano ka sasagutin? No? Or, yung mga ganitong pahayag po. Mag-comment ka man, magtanong ka man, Madam BP, ano po ang masasabi nyo ganito, ganyan? Hindi obligado sagutin. Di ba? Hindi obligadong sagutin ho, mga kababayan. O ito, expect ko na to. Alam na ho natin ito, mga bossing. No? Sabi ni Chris Angel, sa SMNI lang sasagot si Sarah. tapos ang magtatanong pa sa iyo, yung tapyas yung uso, ano po putak na yan. Ilang oras kaya tatagal yung interview? Ano po? Natawa ko kay Atty. Claire Castro eh. Edi yung mga yung mga nandoon, no? Yung mga vlogger nila nakapaligid doon. Putik na yan, sabi ni Atty. Claire Castro. Ito, may magtatanong. Nung narinig niya yung si Tapyas Nguso, si Boy B Tawag niya, hindi ko maintindihan yan. Topas! Wag na yan, hindi ko maintindihan yan. Atty. Claire Castro talaga. O ngayon, tumuloy na ho tayo sa pahayag ng ating Vice Presidente. Mga kababayan, for nearly a decade, Mr. Antonio Trillanes IV has been peddling the same incredible daw, pero tumugma doon sa AMLAC. No, BMB, Ram J, shout out at Sir Ed Ong. No, pero tumugma doon sa AMLAC yung mga sinasabi o yung mga nasa listahan ni Antonio Trillanes. Pero sa Vice Presidente, incredible story daw po iyon. About alleged billion in the bank account from 2016 to 2026. Nothing in his narrative has changed. No? What has changed, however, is the machinery now backing him. Ayan, sabit na naman ang dating si Pangulong Bongbong Marcos nito. No? Today, he is backed by the sitting president who must be compelled to submit a simple drug. Putang inang yan. Oo daw, no? Magbibigay daw ho ng komento ang presidente, base na din po kay Atty. Claire Castro, mga bossing, today he is backed by the sitting president who must be compelled to submit to a simple drug test law bender. No? Di ba humihingi ang Supreme Court na sumagot o magbigay ng komento ang presidente, magko-komento daw ho. O yan. Lumayo na naman. Member of the House of Representatives that have received maletas. Naniniwala pala Vice Presidente doon sa mga ganong mga ipinapakita, no, Ram J? And have repeatedly disregarded constitutional limits, a commission on audit that appears to time its issuance in a matter that conveniently align with political attack and newly installed. Yan yung sinasabi natin, no? Na bagong naratibo po ng mga DDS. Bago yung nakaupo o inupo doon sa sa AMLAC. Ayan na ho, mga kababayan. Talaga naman, iba to. Tingnan nyo ho yung mga tingnan nyo ho, mga Boss Chief Amoser. No? Yung mga vlogger nila, sila Tikia, di ba sila yung unang nag-post niyan na, bago yung naka-install doon sa AMLAC. Anak ng putik naman. Pero tumugma, yung mga ebidensya ni Trillanes versus doon sa
tumugma yung mga ebidensya ni Trillanes doon sa kopya ng AMLAC. O paano yan? Hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula nang matapos akong umalis sa gabinete sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Naalala niyo po si Sara Duterte humingi ng 2.2 billion at 2 plus budget, 2 plus billion budget. Di ba? Yun hindi niya maipagtanggol yun. Hindi siya makasagot do sa Congress kasi kapag sinagot niya sa Congress maririnig ng taong bayan. Tapos yung mga nakapaloob doon sa mga yon parang repetitive lang na mga ginagawa na ng DPW, mga DSWD. Di ba? Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Baka ngayon pa lang po kung sakali. Lahat ng aking ari-arian at pera ay dineklara ko sa aking SALN, 88 million. Pero ang komputasyon doon sa pumasok at lumabas ay may natitira pang 2 billion plus, no? Sir Mark, nakaalis na sa bansa si Sara Duterte. 10 bansa ang pupuntahan. Tatakas na siya. Sabi ni Angelica Panganiban, alam ko hindi tuloy yung una no? Magsasubmit o magpapasa ulit sila ng panibagong request sa Office of the President, no? Para diyan kasi ang sinasabi nila late na daw magsabi na pinapayagan sila. Lahat ng aking ari-arian at pera ay dineklara ko sa aking SALN, yung 88 million. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Siguro, bago yung mga ganito na pagpapaliwanag dyan, ibalik muna yung pinapabalik po ng COA. Di ba? Ibalik muna yung pinapabalik ng COA. Isingit ko na ho ito mga kababayan. Si Kitty Duterte, pakinggan nyo. Hindi ko na puputulin si Kitty. Kayo na po ang bahalang humusga. Mayong adlaw, I will not be answering any questions for today, but I will be relaying a message. So, the day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber what I posted on social media that day. It said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. And dare I say, it did go untamed. No, there is nothing and no one on this earth I will not face for my